ano ba nangyari dito, no? At ilan ba yung mga kabataan na nire-represent ninyo? Yung mga naaresto kaugnay dito sa kaguluhan sa Mendiola? Oh, actually, I was part of the protest nung September 21 sa Luneta, and then nag-march din ako papuntang Mendiola. So I was not aware na may nagganap na kaguluhan. Nalaman ko na lang actually nung umuwi ako. So the following day, that night, nung nalaman ko na may naaresto, early morning the following day, nagresponde kami, me and the other lawyers from the National Union of People's Lawyers at yung mga paralegals namin sa Karapatan. Actually, nung una pa lang, nakita na namin sa labas ng MPD na napakadaming mga nanay na naghihintay. So when I was asking them anong kailangan nila dun sa loob, yung pala hindi pa sila pinapa-access dun sa mga kaanak nila, lalo yung mga minors. Higit sa lahat, hindi nila alam kung nasaan dinala yung kanilang mga anak. So in short, walang master list or walang list na binibigay sa kanila for them to verify kung nandun ba talaga yung relative nila. So nung pumunta kami doon, yun yung isa sa mga unang naging objective namin is to get the list. Kasi nga sabi ko dun sa mga police officers, sir, madali lang tong problema nyo, yung build up ng mga tao sa labas. They just wanted to know kung nandito ba yung mga anak nila, nag-aalala sila. Why don't you just come up with a list sa labas, sabihin nyo yung pangalan, and then para mapanatag sila. Hindi nila, for some reason, ewan ko, no, baka hindi pa nila na-account lahat ng mga nahuli, ayaw nilang ibigay until we keep on asserting, binigay nila sa amin. And then, sa kanila nanggaling na may 216 na total number of individuals na naaresto in relation to the protest nung September 21. And out of the 260, 91 yung minors. 91 ang minors. Yes, very significant number, yung napakalaki ng number actually ng mga minor de edad. Ito sa 91 minors, sa pagkakaalam nyo pala, sa lahat dito, nasa 260, ilan dito yung mga kinasuhan na? Di ba kailangan mo ng ano rito? Oo. Yung qualifier na discernment dito sa mga minors? Yes, oo. Well, yung iba, yung mga 15 pababa, exempt naman, yung natira hanggang 18, yun yung nag-undergo ng discernment. So marami din sa kanila actually sinubject na sa inquest nung nakaraang 2 araw. Pero I think yung development niyan from today, ang ginawa ng prosecutor ay for discernment na lahat ng 21 below. Ganun So ilan lahat ito? So ilan lang lahat ng mga nakasuhan? Actually, kailangan pa namin mag-inventory, pero yung mga adults, definitely lahat yun may kaso. So kung imamath natin, 216 minus 91. Pero Christian kasi, ang problema dito, apparently, nung nag-ikot pa kami sa mga police, hindi kasi lahat ng nahuli dinetain sa MPD eh. They were scattered around nearby police stations kasi yung facility ng MPD, hindi kaya yung ganong kadaming detainees. So dinala sila sa iba-ibang police station at doon namin nakita, nung nagpaikot kami ng mga lawyers namin around nearby police station, may mga names na nandun na nahuli noong September 21 na wala sa master list ng MPD na nilabas nila. So, ibig sabihin, mas madami pa sa 216, no? Hindi lang na-account. Pero ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Wala sa listahan nila, pero kinasuhan pa din nila. Ibig sabihin, hindi ganun ka-accurate yung listahan na nilabas sa amin ng MPD. Pero talaga na-aresto sila. Sorry, pero talaga na-aresto yung iba na wala rin sa master list in connection with the clash sa Mendiola. Yes, oo. Andun sila, nung prison hop yung mga lawyers namin, dala-dala nila yung master list from the MPD, chine-check nila yung mga tao na nandun. May nagsasabi, nandiyan, po ako, nahuli ako because of the protest, pero wala siya dun sa listahan ng MPD. So umabot pa ng more than 216 yung total number of individuals who were arrested. Okay. Sige, lagyan natin ng mukha itong mga pinag-uusapan natin. Baka asipin na iba numero lang eh. Lagyan natin ng mukha. Yung kwento ni Alvin Karingal, pakikwento nga sa atin kung sino si Alvin Karingal. And of course, sa isang konteksto rito, di ba sinasabi ng otoridad, meron nag-trigger nito, no? Meron nag-instigate, merong grupo, yung mga nakamaskara, may tabing yung mukha ng gulo. Okay? Kasama ba ito doon sa mga kliyenteng nire-represent ninyo? Or there is a distinction? Meron ba rito sa tingin nyo na damay lang na hindi naman kasama rin sa talaga mga nanggulo? Definitely, Christian, sobrang daming nadampot. Yung minors talagang, ang dami nilang story na nakausap ko sila personal during the visit ng mga nakaraang araw.
Ang dami doon yung mga batang kalye na nakiusyoso, tapos tumambay doon sa gilid, tapos yung nagkatakbuhan dahil sila yung nasa malapit, very accessible, sila yung nahila. Yung mga kwentong ganon. So ano naman, si Alvin, popularly known sa internet as si Tusok Tusok Warrior, si Fishball Boy. Na-meet ko yung mother niya nung September 22, the day after the arrest. Nandun sa labas ng gate. Tapos ang dami kasing mga nanay na kinukuyog na ako kasi nun palang nakakita sila ng lawyer na nandun. Nagpakilala ako. And then, si Nanay Mean, yung mother ni Alvin, sobrang worried nung mukha niya pagkakita ko talagang ano siya. May inabot siya sa aking plastic na nakalagay sa mercury drug. Tapos pagbukas ko may nakalagay para kay Alvin Karingal, i-take once a day. Sabi niya, attorney, pwede mo ba itong iabot sa anak ko? Kasi meron siyang mental health condition, nagwawala siya pag hindi niya yan maiinom. Kailangan na niya kasi kahapon pa sila hindi nagkikita. So, kinuha ko yung gamot. Hinanap ko si Alvin, hoping na nandun siya sa station kasi nga nakascatter yung iba pa. Nandun siya, nandun si Alvin sa MPD at sabi nga nung mga pulis, kinukuha nila sa akin yung gamot at sabi nila sila lang magpapainom. Pero sabi ko, I don't think baka magtitiwala sila sa inyo kasi una sinaktan nyo yung tao, di ba? Hinuli nyo. Sabi ko, ganito na lang gawin natin. Dalhin nyo sa akin si Alvin, I will talk to him, papakita ko tong photo ng nanay niya para pruweba na nagkausap kami at magtiwala siya. So, ganun yung nangyari, no? Na pagkakita ko kay Alvin, nagpakilala ako sa kanya, pinakita ko yung cellphone ko, sabi ko, ito yung nanay mo, di ba? Binigay niya sa akin tong gamot, kailangan mo daw tong inumin. Yun, ininom niya yung gamot. Ininom niya, nagtiwala naman siya sa akin. Tapos, the next day, nagkita ulit kami during the inquest at inassist namin siya sa inquest proceedings. Si Alvin, ilan taon na si Alvin? 33, kung di ako nagkakamali. 33. Okay. Yes. So meron siya mental health condition according sa kanyang ina. Yes. So meron siya, meron ding certificate from the yung hospital, National Mental Health. Okay. So sa pagkakaalam mo, attorney, bakit siya dinampot? Nung pag-uwi ko, wala kasi akong time tingnan yung mga videos na kumakalat sa internet yung halo-halo na yung mga netizens na nagvi-video, naka-live, yung mga journalist, may mga journalist din na nag-send sa akin ng separate na mga videos para ipakita yung yung ibang inaresto. Doon ko nakita si Alvin, naka-pink siyang t-shirt. Wala siya talagang ginagawang crime apparently, si Alvin pala ay mahilig sumama sa mga tao, lalo na pag may nagrarally dun sa area. Taga-Pandacan kasi siya. Sumasama lang siya, may dala-dala siyang placard, lagi, ganyan, kung sino lang nandun. And then, nung nagkakagulo na naiwan siya dun sa gitna. Tapos merong, I think, CCTV camera ba yun? Malayo yung kuha may hawak lang siyang placard. Nilapitan siya nung isang pulis, dinampot siya. So clearly, hindi yun valid na warrantless arrest sa batas natin. Kasi sa warrantless arrest, huhulihin ka if you're committing a crime in flagrante delicto or caught in the act. So walang crime na sa videos, walang crime na kinocommit si Alvin dahil nung time na yon may mga journalist sa harap niya, pinicturean nga siya, hawak-hawak lang niya yung placard. Okay. So dahil siya yung very convenient na kunin at identified sa crowd, nakuha siya. Kasama ba si Alvin sa mga nakasuhan? Yes, kinasuhan din si Alvin. Kahit na siya ay may kinaso sa kanya? Various cases. Actually, halos pare-pareho na dun sa iba-ibang mga adults. Iba-ibang cases pero nagre-range sa violation of Public Assembly Act or BP 880, merong direct assault, merong malicious mischief, may resisting arrest. Yun ang mga example ng kaso. So, mga mabababang offense lang naman to, pero dahil ang dami, ang laki ng piyansang nire-recommend. Nagre-range siya sa 30,000 to 60,000 nga yung mga piyansa. Per person? Oo. Okay. So, dito kay Alvin, ganun din ba? Magkano yung amount na inilista bilang probably ganun din kasi nasa inquest pa siya. Inquest pa. Oo. Ang development lang today, I think may mga na-release na ilan kasi yung inquest na naganap nung September 2020, nung September 22, sa sobrang dami, 200 people, isang piskal lang yung inassign. Pumunta from the City Hall to the MPD.
Tapos sobrang dami, hindi niya natapos. So the following, hindi lang siya, actually pati yung mga police, dahil yung mga police, sila yung nagda-docket, hindi rin natapos ng police yung docketing. Actually, mas sila pa yun. And then, Okay. tinuloy the following day.